Hello Aries, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message ninyo, first card is your situation. Your second card is your challenge. This is your advice. And this is your outcome. Wow, napakaganda ng inyong outcome. Now, Nine of Pentacles, which is wealth. So, Six of Cups, ito yun inyong sitwasyon sa ngayon. This is about reminiscing, the past. Probably, nire-recall siguro ninyo sa ngayon kung ano yung mga nangyari in the past, mga reminiscing the memories ninyo with your loved ones, no? Baka nasa nasa malayong lugar, no? Baka you're all by yourself, wala kayong kasamang kapamilya, yung mga ganun. And baka nami-miss mo sila, nami-miss mo yung pamilya mo. Nami-miss mo yung person mo, mga magulang mo, anak mo, mga ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. But, yun nga, no? So, nami-miss mo dito yung mga mahal mo sa buhay. And, probably, there will be homecoming dito. At po pwedeng sa ngayon, baka planado talaga yung homecoming na to. And, maybe you are already preparing, your gift, yung mga pasalubong, yung mga ganon. Sa iyong pag-uwi, yung ganon. So, magbabalik kayo. You're coming home. You are visiting your family, your loved ones, mga ganon. Sa challenge ninyo, we have Six of Swords. Ayan. So, sa Six of Swords, parang may gusto ninyong umalis, Meron kayong sitwasyon dito na gusto ninyong iwanan, gusto ninyong talikuran na, Pero, siguro nahihirapan kayong pagdesisyonan nito. Nahihirapan kayong iwanan ito, So, pwedeng ganon. And, this could be trabaho, this could be pamilya, this could be relationship, So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, siguro nahihirapan kayong iwanan ito. Kasi, syempre, naging parte yun ng buhay mo for quite some time, naging masaya ka din naman sa sitwasyon na yan in the past, kaya medyo meron kayong emotional attachment, or meron kayong emotional investment na ginawa dyan, kaya ngayon na parang gusto mo nang iwanan ito because it's not serving your highest good anymore. Somehow, nahihirapan kayong umalis, nahihirapan kayong iwanan ito, So, ang advice sa inyo, Emperor, this is the thing, or siguro ito yung importante or kailangan ninyong gawin, na hindi na yan nagsiserve ng highest good ninyo, so it's about time na for you to leave, diba? And, para siguro ito yung magiging susi para maibalik mo sa ayos ang sarili mo, maibalik mo sa ayos yung buhay mo. So, pwedeng pwedeng trabaho, pwedeng trabaho ito. So, siguro yung uwi na ito, yung pag-uwi mo na ito, it could be related to this. Baka nalulungkot ka sa ngayon, nagninilay-nilay ka, i-emote ka because siguro dahil sa trabaho, dahil sa trabaho nalulungkot ka kasi nga baka gusto mo nang iwanan ito, kasi nga gusto mo nang talikuran ito because maybe hindi ka na masaya dito, hindi ka na masaya. Kaya sa pag-alis mong ito yung magiging susi, para maibalik mo sa balanse, sa ayos ang sitwasyon mo sa buhay. And si Emperor kasi stability ito, stability. So from this, kasi 'di ba, kapag merong nagsasarang pinto, for sure merong magbubukas. Pag merong closure, 'di ba?
it's because something new is opening up for you. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito, no? Nasa pag-alis mo ito, pagsasara mo ng pinto, no? Sa trabahong ito, there is a new opportunity coming your way. At maaring ito yung oportunidad na magbubukas para sa'yo, para may isaayos mo yung paghahanap buhay mo, may isaayos mo yung kaperahan mong aspeto, ma-establish mo na yung inyong financial future, no? Kasi baka dito sa bagong trabaho na makukuha mo or bagong career path, this is going to be you're going to be abundant and prosperous dito, no? Baka mas magandang benefits ang nandito, mas mataas na sweldo, yung mga ganon. Kaya may sasaayos mo din ang lahat. Pwede rin dito, no, na meron kayong makukuhang mas magandang trabaho talaga na syempre, siguro kung maglilipat man kayo ng trabaho, mas pipiliin yung mas mabuti kaysa doon sa dati, 'di ba? So, mas maraming sweldo, mas malaking benefits, yung mga ganun, mas maraming benepisyo ang makukuha ninyo rito. And ang outcome ninyo is 9 of Pentacles, which is wealth, this is abundance, this is prosperity. So, feeling ko, yung effort, no, yung sakripisyo na gagawin mo, yung extra effort na gagawin mo dito is going to be for good para sa'yo, kasi magkakaroon ka dito ng wealth, no? Magkakaroon kayo ng abundance, prosperity, magkakaroon kayo ng financial blessings, magkakaroon kayo ng financial opportunity na pwedeng maging financially free na kayo, no? Magiging na kayo, magiging maluwag, no? Mas magiging maganda na, no? Magiging financially stable na kayo. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo. And I would like to say thank you, no, for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, you have number 55, a tall tale. Ayan. So, oh no, this is 35. Sorry. Malabo ang mata. Yung energy na to is about lying, no? Baka po pwedeng kayo yung merong hindi sinasabi na totoo, or someone else, no, ang nagsisinungaling sa'yo. So, depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan kung ano yung inyong kalagayan. So, po pwedeng kayo yung nagsisinungaling to someone else, or po pwedeng ikaw yung pinagsisinungalingan dito. But, kung kayo man, no, yung pinagsisinungalingan dito, you are going to do everything to find the truth, no? Kasi baka syempre mararamdaman mo din, no? Mararamdaman mo din if someone is lying to you. Mararamdaman mo din kung hindi sincere or hindi totoo yung sinasabi, no, ng taong ito sa iyo. Kaya you're going to do your research, or po pwedeng kakausapin mo ito ng personal, or kakausapin mo ito ng maayos, kung ano ang katotohanan. You are going to find out kung ano ang katotohanan rito, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mga ganap. And there is a join button, no, sa baba ng video po, Aries. Kung interesado po kayo na mag-member sa channel, yung join button po nasa baba. Thank you. So, we have regeneration. This is about rebirth. This is about bagong buhay. You're going to transform your life into something better, no? Babaguhin mo ang buhay mo. Ito nga, diba, yung pag-move on. This is a moving on energy. So, yung pag-alis mo sa sitwasyon na to, isa na ito sa pagbabagong gagawin mo sa buhay ninyo. Babaguhin mo yung inyong sitwasyon dito. In this case, parang sa trabaho ito. So, it could be toxic. Siguro yung inyong sitwasyon na sa trabaho, maybe it's not a healthy working environment na, kaya po pwedeng tatalikuran mo na to, and maybe you're going to find something else. You're going to find, a new job, a new working situation na mas makakabuti para sa inyo, mas magiging komportable kayo. So, isa na yan, sa babaguhin mo sa iyong buhay.
So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. And I would like to, I would like to say thank you sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you for your time and your support. We have balance, spirituality, and practicality. Okay? Kasi sa lahat ng bagay, kailangan balance lang tayo. Kailangan meron tayong panahon, no? Para sa bawat area of life natin. Para magkaroon tayo ng magandang sitwasyon. Wala tayong maging problema, wala tayong walang maging sigalot, walang maging issue sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan natin may oras tayo sa lahat ng bagay. Okay? So, tignan natin kung ano ang inyong final message. Aries. We have denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Yan. So, siguro meron kayong sitwasyon dito, no, na ayaw ninyong tanggapin. Meron kayong sitwasyon na parang nakikita mo na, nawi-witness mo na hindi ito maganda, hindi ito maayos, pero maybe in denial kayo because maybe of fear, no? Baka may takot kayo na harapin ang sitwasyon na ito. So, tignan ninyong mabuti, i-observe ninyo yung sarili ninyo, i-observe ninyo yung epekto, no, ng bagay na itong, yung pangyayaring ito sa buhay ninyo para ma-figure out ninyo what is best for you to do. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.